Hello mga ka-agri, nandito po tayo ngayon sa aming backyard kitchen garden. Sa video na to, ibabahagi ko po sa inyo kung bakit siya naging low maintenance garden. Coming up. Ito po yung aking humble backyard garden. Maliit lang po siya, nasa 4x6 square meter lang. Pero dito po nagtanim ako ng iba't ibang klase ng gulay. Meron akong kamatis, meron akong dahon sibuyas, may mga herbs, basil, tarragon, mint. Yan. Tapos dito mga kamatis yan naka-linya-linya. Tapos may talong dyan, may kalamansi, may cherry tomato, may alugbati, sile, papaya, tanglad, yan, kalamansi. Tapos may mga bell pepper, sitaw, tapos yung sigarilyas. So, ang ginawa ko po dito, tinanim ko dito sa aking backyard kitchen garden yung mga gulay na madalas po namin ginagamit sa pagluluto. So, para makatipid kami sa gastusin, dito na namin kukunin yung mga ingredients na gagamitin sa pagluluto. So, sinimulan ko po siya sa pag-design ng aking garden. So, kailangan po malaman natin kung saan tumatama yung sunlight. So, tulad ngayon po ay mag-aalas 9 ng umaga. So, meron siyang full sunlight yung malaking part ng aking garden. So, napaka-importante po niyan kasi kung malilim yung ating garden, hindi siya magta-thrive, no? Mahihirapan lumaki yung mga tanim, lalaki siyang mahahaba at malalambot kasi nga kulang siya sa sunlight. Kaya po siya naging low maintenance. Ang ginawa kong design, karamihan po ng mga crops nakatanim na sa container. Kasi po kung nasa ground yan, lagi pong binabaha pag tag-ulan. Actually ngayon po ay summer, pero umulan nakaraan ng 5 araw. No? Halos maputik na naman dito sa aking garden. So kaya nilagay ko siya sa container para hindi po siya malunod sa tubig baha. So naging low maintenance siya kasi yung lupa na ginamit ko po dito sa mga crops na nakatanim dyan sa container, may mga halong organic matter, tapos may burot ng nyog para mag-hold ng moisture. No, kasi kung mabilis yan matuyo, dilig ako ng dilig, so mahihirapan po yung tanim ko na gumawa ng sarili niyang pagkain kasi kulang na siya sa tubig. Yung result niya, eto. Ayan, ang daming bunga ng ating kamatis. Nag-hold ng moisture yung lupa, tuloy-tuloy yung pagsipsip ng ating mga halaman. So yan po yung pinaka-importante. Hindi niya kailangan ng sobrang daming tubig, kailangan niya lang makainom maghapon. Naglalagay din po ako ng organic mulch para una matrap yung moisture, hindi po basta-basta mag-evaporate. Tapos nakakatulong din po ito para isuppress yung mga damo. Yan o, bihira tumubo. Kung may tutubo man, pa isa-isa lang. So nagiging less maintenance yung pagdadamo ko dito sa container. Pero dito sa lupa, yan, medyo madamo. Hinayaan ko lang na tumubo yung damo kasi maputik po pagka umuulan. So yung iba naman dyan, Carabao grass, tinitrim ko lang. Tapos dyan ko na rin po nilalagay. Yan, yan, pagka trim, dyan ko na rin siya pinabubulok para tumaba ng tumaba. So yan din yung magiging purpose nitong mulch. Habang tumatagal, nabubulok siya, nako-convert siya into nutrients na nagagamit pa rin ng ating mga tanim. Tapos may mga tanim akong bulaklak dito sa gitna. Yan o. Yan, pati dito. Pati dito sa unahan. Yan, so yan po yung nagsisilbing natural insect attractant para dumami yung pollinators dito sa aking garden. At maparami nila yung mga bunga. Sila na mismo yung magpo-pollinate ng mga bulaklak. Nakakatulong din po ito para paramihin yung mga beneficial insects na predator ng mga insekto. So far, wala ako masyadong na-experience na pest infestation dito sa aking garden. Kung meron man, very minimal. Kasi part pa rin po yan ng balance ecosystem. May pagkain yung ibang mga insekto. Hindi lang po siya low maintenance, low cost din yung ganitong method, yung ginagawa ko dito sa aking backyard garden. Kasi ang ginagamit ko pong fertilizer, itong swamp fertilizer, yung mga
binabad na organic matter. Yan po yung nagpo-provide ng nitrogen and phosphorus, ng pampabulaklak tsaka pampabunga. Yan, yan yung resulta niya. Sobrang dami ng bunga ng ating kamatis. Then dito po hindi na ako nagko-cultivate. Ano lang po yan, naglalagay lang ako ng organic matter tapos tinataniman ko na. So nakatanim dyan yung mga petchay, may mga legumes, yung sitaw, tsaka itong sigarilyas. Sila yung magpapataba ng lupa. Tinitirahan kasi ng mga nitrogen fixing bacteria yung ugat ng mga legumes, tapos convert po nila yung nitrogen sa hangin para maging ammonia at maging available dyan sa lupa na magagamit naman ng mga crops na malapit sa kanya. Tapos itong mga sitaw, pinakyat ko siya dito, tapos nag-install ako dyan ng trellis sa ibabaw para dyan sila gumapang at magsilbing shade din dito sa aking garden. Tapos mas mabilis siyang i-harvest kasi nakabitin lang yung mga bunga dyan sa ibabaw, no? Meron yung trellis na naka-install. So dito may tinanim din ako na pipino. Kinultivate ko lang ng konti, yung topsoil lang, tapos nilaglagan ko ng seeds. Ayan, may tumubo na. Yung pagtatanim din natin ng magkakasama yung mga crops, nagkakaroon sila ng symbiotic relationship. Kaya hindi po sila basta-basta inaatake ng peste. Kung meron man, very minimal. So dito, tulad dito, may mga garlic chives, may kamatis, may sili, may sitaw, may alugbati, may petchay, may pipino, tapos may bulaklak doon sa kabila. So halo-halo. So nakakatulong po yan sa balance na biodiversity. So dito sa maliit nating pataniman. Then ito naman yung plant and forget section. So dito nakatanim yung mga crops na hindi alagain. So itong cherry tomato kasi medyo matibay, kaya sinama ko na dyan sa plant and forget section. Ito may tinanim din akong luya, luyang dilaw, yung tanglad, etong malunggay na nagagamit natin sa pagluluto. Tsaka ginagamit ko rin siya as source ng fertilizer na mayaman sa nitrogen. Ito may tumubo rin na saluyot. Yan, hinayaan ko na lang. Ititrim ko lang kasi medyo mayabong po itong saluyot. So napakayaman din po nito sa nutrients, no? Kaya sinama ko na, hindi ko na binunot dito sa aking backyard kitchen garden. Kahit maulan, buti na lang hindi po nasira yung ibang mga bulaklak. Pero meron din, yung ibang hindi na lumaki. Yan, kasi sunod-sunod po talaga yung pag-uulan kahit summer na summer. Magdadagdag pa ako dito ng mga crops para mas marami yung mga gulay na pwede natin ma-harvest dito lang sa maliit na space sa ating bakuran. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, palike naman. Sana po tulungan nyo rin kayo i-share yung may information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!